Anong nakikita mo sa salamin? Mabiyayang araw ng Huwebes, kapanalig. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang pagpapakasakit ni San Juan Bautista. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan na po natin ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Si Herodes ang nagpahuli kay Juan at ipinakadena ito sa kulungan dahil kay Herodias na asawa ng kanyang kapatid na si Felipe. Pinakasalan ni Herodes si Herodias at sinabi ni Juan kay Herodes, "Hindi mo pwedeng kasamahin ang asawa ng iyong kapatid." Talagang matindi ang galit ni Herodias kay Juan at gusto niya itong patayin pero hindi niya magawa. Iginagalang ni Herodes si Juan dahil itinuturing niya itong mabuti at banal na tao. Kaya pinananatili niya itong buhay. Nalilito matapos makinig kay Juan, gayunmay gusto pa rin niyang marinig ito. At nagkaroon nga ng pagkakataon sa kaarawan ni Herodes nang maghanda siya para sa kanyang mga opisyal, mga pinuno ng hukbo at mahalagang tao sa Galilea. Pagkapasok ng anak ni Herodias, nagsayaw ito at nasiya naman sa kanya si Herodes at lahat ng nasa handaan. Sinabi ng hari sa dalagita, "Ibibigay ko sa iyo ang anumang hingin mo, kahit na ang kalahati ng aking kaharian." Lumabas ang anak at tinanong ang kanyang ina, "Anong hihingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista." Agad niyang pinuntahan ang hari at sinabi, "Gusto kong ibigay mo sa akin agad ang ulo ni Juan Bautista sa isang bandeha." Nalungkot ang hari dahil sa sinumpaan niyang pangako sa harap ng mga bisita, ngunit ayaw niyang tumanggi. Kaya inuutos ng hari sa isa niyang gwardiya na dalhin si Juan. Pinugutan nito si Juan sa kulungan. Inilagay sa isang bandeha ang kanyang ulo. Ibinigay sa dalagita at ibinigay naman ito ng dalagita sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, dumating sila para kunin ang kanyang katawan at inilibing. Anong order mo? Si Salome? Isang dalaga? Nag-order ng ulo. Ulo ni Juan Bautista na nakalagay sa pinggan. Kanino nang galing ang kanyang naging desisyon? Sa kanyang ina. Death penalty ang husga ng ina niya kay Juan Bautista. Dahil pilit siyang itinatama kasama ni Herodes sa kasalanan nilang pangangalo niya. Pinapugutan ang nagsasabi ng katotohanan. Gusto bang magpahiya? Gustong manakot sa mga sumasalungat sa kanilang kapritsyo? Isang fresh young lady na binulok niya ang kanyang sariling pagkatao dahil sa bulok niyang pag-iisip at pagpapasya. Malamang marami nang nai-inject na maling values kay Salome ang kanyang ina bago pa man naganap ang party. Kakaiba ito sa famous song na Girl in the Mirror, Girl in the Mirror, Girl in the Mirror. May nabubuong lakas loob ang girl dahil sa kanyang ina. Sabi ng kanyang mama, "Don't let them get you down. Learn to love." Kahit na ano ang nangyari, naging maganda ang pananaw ng kabataang babae tungkol sa kanyang pagkatao. Nagdesisyon siya na manatili sa layunin ng nilikha kung sino siya. Kapanalig, may dalawang faculties ang ating kaluluwa, ang pag-iisip at ang kalooban. Ang pag-iisip ay ang pag-unawa
base sa kung ano ang nakita o nararanasan. Ang kalooban naman ay ang pagpapasya. Nagdadala ng impormasyon ang pag-iisip sa kalooban. At ang kalooban ang nagdi-decide ng kanyang pagkilos. Kung ang kaalaman natin ay iniiniksyonan ng bad information, nauuwi ito sa simbuyo ng damdamin. Sa pag-iisip nahuhubog ang konsensya. Ito ang kakayanang makakutob ng tama at mali. Mula sa salita ng Diyos, sa katisismo at mga mabubuting aral ng mga nakatatanda. Matututo tayong humarap sa mirror ng ating konsensya. Marirealize natin ang kahalagahan ng ating pagkatao at mabubusog ang ating pangunawa na gagabay sa ating desisyon at aksyon. Mga kapanalig, suportahan po ninyo ang aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na isinasama namin ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming mga panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa ating mahal na Inang Maria. Maria, Reyna ng bawat puso at aking inang iniakyat sa langit, minamahal kita. Bigyan mo ako ng higit na pagmamahal kay Jesus at sa iyo. Reyna ng sansinukob, makamit nawa namin ang kapayapaan at kaligtasan sa pamamagitan ng iyong mga panalangin kay Kristong Panginoon, ang tagapagligtas ng lahat ng sangkatauhan. Amen.